today we will be talking about blessings. Yeah. As a dentist, hindi mahirap sa amin maghanap ng resources because dental procedures itself is very expensive. Sa mga secret natin, bakit tayo nagkakaroon ng mga blessings sa life. Number one, we honor our mother and our father. Hindi porket successful ka na, nakapagtapos ka na ng pag-aaral, kakalimutan na natin yung ating mga parents. Don't forget na kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo naging ganito ngayon. Hindi rin dahil sa kanila, hindi rin tayo nakapagtapos ng pag-aaral. That the pastor shared to us is that in order to receive blessings, number one is you have to obey your parents and you have to honor them. Meaning, kailangan po natin silang bigyan ng pansin, lalo na sa mga senior citizens natin ng mga magulang. Mas kailangan nila ng aruga, ng pagmamahal, at atensyon na karapat-dapat at rightful nila na ma-receive sa ngayong mga panahon na nakita na nila na ang kanilang mga anak ay nagiging successful sa kanilang buhay. Have to honor your mother and your father, for this is right and this is what the Bible says. Number two, in order to have blessings, obedience to God. Obedience, mahirap siya, lalo na pag ayaw mo yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Nang na-learn ko yung obedience, yung time na gusto ni mom na mag-dentistry, and then ayoko talaga kasi gusto ko mag-mascom. Na-realize ko na pwede naman palang makapagsalita sa camera kahit hindi ka graduate ng mascom. Then, I obeyed my mom. I told her, okay, I will follow you. Nakaset sa mind ko na pag natapos ko na tong pag-aralan, mag-study ako ulit ng mascom. Kaso, dito ako dinala ni Lord, and this is God's will na magkaroon ng love for dentistry, magkaroon ng love para sa mga ngipin, at magkaroon ng passion na ayusin yung confidence ng mga patient na pumupunta dito sa clinic. Importante talaga na pag gusto mo ng blessings, you need to learn how to obey God's will. How will you know that it's God's will for you? If it is perfect, pleasing, and good. Yun yung sinabi sa Bible. And always remember na kapag may peace sa heart mo, na yun yung pinapagawa ni God sa'yo, then go for it. Why not, diba? Sana naman po may natutunan kayo sa ating short, mini inspirational vlog ngayon. And see you again tomorrow for another lesson. Ito po, si Doc Kezi ang nagsasabi na kahit nakamas, toothbrush is a must. Thank you, and don't forget to like, subscribe, and share this video. And see you tomorrow. Bye!